magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang hapon, magaling araw, anumang oras ninyo pinapanood ang episode na ito. At sa pagkakataong ito guys, dumayo tayo from Quezon City sa Hulilan, Bulacan. Daman, no need introduction. Okay, para di na magtagal. Guys, pinapakilala natin ang dalawa. Naka-tempo ako ng dalawa guys. Ang parehong kilala. Unahin natin, pakilala ang idol natin, Sir Pancho! Pangalawa, nakita nyo na rin sa video, ang RF King! Okay, bago natin simulan, konting bati Sir Pancho, konting bati. Binabati ko yung mga mag-ibon ng Bulacan, yung mga grupo sa Bulacan na Kenyos, yung iba pa, mga taga-Kalumpit, Dagonoy, yung mga grupo nila. Ipo. Nabati ko lahat ng mag-iibon, pati yung mga kagrupo ko sa class. Isang damakmak na mga project na kakaiba at mga pang-out. Kung meron mang natitira pa at mga project. Kagaya ng nandito tayo na sa ABRE, doon po nakilala si Sir sa Red Factor. At idinikit sa kanya ang salitang King. Aalamin natin ang kwento. First time natin maririnig, ano ba ang pinakamalalim, yung pinakaugat, bakit siya tinawag na RF. Okay, Sir, simulan natin. Kagaya ng alam natin, sa Facebook, sa mundo ng pag-iibon, kagaya nga po na sinasabi nyo, nakilala po kayo RF King. Ano po ba yung istorya ng RF King? Nag-ibon po ba kayo? Red Factor agad? Binabanggit nyo kanina, bago kayo mag-ibon, talagang may negosyo kayo. Pwede mo bang pakikwento nyo for the record? Nung una, hindi man talaga ako mag-iibon. Ang ano sa amin, may negosyo kami sa Patusan. Ngayon, nung nag-aalaga ako, mga bibi, manok, nanguli kong alaga, manok talaga. Okay. Ngayon, may sa akin, may nainganyo sa akin na mag-alaga ng ibon. Ito mga kauna-unahan kong tropa sila Pancho. Yan ang mga naging ganyo sa akin na mag-ibon. Binibenta ako ng dragon, ayaw. Okay, Sir, mga anong taon po yan? Yung wala pa kayong ibon? 2018. 2018. Mag-umpisa ako. Ngayon, nag-umpisa ako noon, una muna, mga parakit. Parakit yan. Tapos, kung ano mga kakatil, kung ano yung mga pinches, mga ano. Tapos, nung inanuhan nila ako, nakakilala ko nga sila Sir Pancho, tapos yung mga tropa sa Baliwag. Yun, ininganyo nila ako, mag-alaga ka na lang yan, mga adso, mga may imitation na talaga ngayon. Di umano naman ako noon ng mga adso. Sabi nila, yung mga may imitation na ngayon, alagaan mo, yun, kumuha kami noon ng, tinulungan nila ako makakuha ng mga post RF doon kay Richard Angeles. Richard Angeles. Si Kalbo, kung tawagin nila, Kalbo. Yun. Tapos nakabili ko noon. Ang alam ko noon talaga, hindi ko naman purpose talaga na mag-alaga ng RF. Hindi dineclare. Ang kinukuha lang natin ng mga fail follow lang. Palo lang, post fail. Pero ang declare sa magulang nun, back to back na post RF. May kapatid na RF. Hindi dineclare na kargado ng RF. Kasi hindi pa putok talaga RF noon eh. Wala naman talagang tapos, lumabas yung RF doon sa fail follow na fail follow lang talaga project doon. Hindi naglalabas ng fail follow yung kanya, pinamonster niya. Tinatapon yung itlog. Okay. Nung may nakalusot na itlog na napisa, pinamigay niya, 2 sisiw, Red Factor pala. Napunta kay Jacob naman yun, kay Jacob Tayaw. Pinamigay niyo po? Oo. Tapos lumabas sa kanya, RF. Akala ko nga noon, hindi naman tunay na RF. Nung nakita ko, may mga nag-text sa akin, sabi niya, Sir, buti pa yung iba, binibigyan mo ng RF, bakit ako hindi? Sabi ko gano'n sa akin. Sabi ko, titingnan ko, nung makita ko, RF nga pala talaga. Yun, simula noon, inanap ko yung nag-iitlog noon. Nakita ko, yung mga ibong ko. Ayun, nakita ko hanggang sa yun, nagpaikot na ako na nagpaikot ng RF. Okay. Hanggang sa dumami. Tapos, yun nga yung... Nandito po ba yung mismong ibon na yun? Wala na po, wala na. Or nabenta na? Nabenta ko na. Mga anong taon po yan? Yung kinukwento niyo? At mga 2020. Ganun. 19 yung mga fail follow. Oo. Nag-breed yung mga 20 na. 20. Oo. Naglabas. Kasi pinaedad pa yung Pandemic na nun. Pandemic na. Pinaedad pa yung mga fail follow. Then nung na-breed, doon na naglabas yung na yun.
ng Red Factor. So, ulitin po natin ha, yung kaninang binabanggit nyo, biniling, tinatawag na kalbo. Oo, ayun. Binili ko lang yung materialis noon. Nag-anak pa rin po siya ngayon. Oo, kaso nasa abroad. Shoutout. Boss! May isang baboy. May isang baboy. Boss! Kumusta ka na dyan? Nasa ibang bansa na kasi Sa isang ngayon. Oo. Bansa. Ibig sabihin, hindi na nag-iibon. Nag-iipon pa rin. Naiwan yung mga ibon niya. Kapatid niya nag-aalaga. Yun. Shoutout din po, sir. Sir Richard! Boss! Kumusta ka na dyan? Sir, shoutout. Sa Kalbo, pag-uwi mo, isang baboy. Kakatay ng baboy dito yun. Okay, tuloy tayo. Ngayon, kagaya ng kwento nyo nga, pinoposter, hindi kasi naglalabas ng pale palo, puro black eye ang nilalabas, wala nilalabas na red eye. Ang ginagawa nyo, pinapamoster nyo kung saan. Tsaka tinatap ko na yung mga iba-ibang itlog. Dati. Hindi ko alam. Nung maglabas na ng harap yun, doon ko pa lang napaano talaga. Tinatapon nyo mga ibang itlog. Oo, dati. Kaya nasayang, maraming nasayang sa akin dati noon. Kaya nung ano naman yun, minsan nga naglalabas pa nga dati, mga post-pay lang natin, hindi ko bira kung declare ang RF noon eh. Sabi ko may dugong RF yan, pero hindi pa nagpapalabas. Sabi ko, hindi ako sure, kaya hindi ko dinideclare sa inyo yung RF niyan. Sabi ko, ngayon, dumami noon. Ang kasama minsan, dati nga, binibenta ko lang, mura lang dati. Minsan, pinamimigay ko pa dati yung mga, hindi ko alam eh. Yun nga yun, nung lumabas yung kay J-Core, RF, doon, nag-chip na ako, tsaka ako nagbenta. Kay J-Core. J-Core tayaw. Ngayon, ay pamigay ko na, tayaw. Ay pamigay ko yung RF na yun. Simula nung lumabas yun, kinip ko na lahat yung mga post-pay ko, yun yung mga nabenta-benta ko, yun yung mga naglalabas naman ng RF sa ibang mga nagsipuha sa akin. Yun. Ano ang nangyari? And ginawa niyo po yung natira sa'yo na nakita mo na siya dito, ikaw pala yun, gano'n. Ginawa niyo po. Mga kapatid naman ng RF yan, tapos, nagbuga na siya. yung iba naman, kinukuha ko sa ibang katropa na halimbawa, may kumuha sa akin ng post RF, naglabas sa kanya ng RF, ngayon, kukuha ko sa kanya ng mga kapatid noon, ng RF. Kung hindi man, babayaran ko o suswapang ko ng ibon, gano'n ang Tapos, ginagamit ko uli. Yun mga kinapinangkakas ako. Nagpaparami uli ako ng mga materyales. Yun. Gano'n ang ginagawa ko. Ang lumalabas po ba sa pickup ko, talagang nagkasaka ng maraming RF project? Yan, oo. Nagkakasa ako. Tanong, ilan ang pinakamaraming kinasa mo na RF project? Sa ngayon, Natatandaan niyo po dati noong 2020. dati ko, konti lang dati. Nasa Nasa 6 na pares lang yun. Okay. Kasi nabebenta kagad yung mga anak nun eh. Okay. Dahil doon, hindi kayo masyadong makapagkasa ng marami. Oo. Kahit nabibili agad. Oo, nabibili agad. Ngayon pa lang ako nagkakasa ngayon ng mga post RF na ginagamit ko na. Kaya hindi na ako nag-out muna ngayon eh. Hindi ako nag-out sa ngayon, kaya hindi ako nagpo-post eh. Kasi pag nag-post ka, nabibili rin ka. Kaya ayaw ko. Kaya ayaw ko Nga po, mag-ganis. kilala na po kayo sa merkado. Kumbaga, sa isang newbie man or hindi man newbie, kahit veterano, legit yun. Kaya nabibili. Kaya, pasensya na yung iba. Hindi ako nagpo-post talaga ngayon. Kaya iba nagtatanong, ba't di ka nagpo-post ng post RF mo? Kaya ako, boss, hindi ako muna magpo-post kasi mabilis mabili. Gusto ko makapag-ipon muna. Tanong, Ganun ako. paano pumasok na tinawag ng mga tropa or tinawag RF team? Paano pumasok yun? Paano kasi sasabihin yung analysis? Paano siya pumasok? Kasi sa akin naman totoo lang, hindi man ako nag-declare sa sarili ko na RF King ako. For the record. Oo. Ngayon, ang nangyari po kasi noon, yung nag-unang nag-vlog sa akin, siya nagbansag sa akin noon, RF King. Kasi nakita nyo, nung nag-vlog niya ako, Yung Boss Reggie, salamat! Hindi dahil sa'yo, hindi tayo makikilala sa pag-iibon. Maraming salamat. Bakit nga nasabi yung ganun? Kasi, nung binlog niya ako noon, nakita niya, marami akong palabas na RF noon. Marami niyan pala. Tsaka nakita naman nila sa vlog noon, kahit titingnan nila yung vlog ni Reggie, nakita nila talagang pinakikita nila on hand, yung ibon, kinukuha pa sa pugad, talagang paanak. Kaya doon ako nakakilala noon na RF King. At saka kumbaga, sa akin kasi, simula nung lumabas yung RF sa akin, pinag-aralan ko na kung paano i-breed ang RF, kung paano anuhin talaga, kung paano saan mo makukuha. Minsan nga, kaya nga sabi ko, ang RF, wala namang kasigura ng RF. Basta importante lang sa RF, may karga ang RF mo. Kasi kahit sabihin mo pang kapatid ng RF, minsan hindi ka pa rin sure kung maglalabas. Tsagaan ang RF. Ayan naririnig ng iba. Dante yan. Mismo. Tsagaan. The RF himself, narinig natin yung ganun. Minsan, kahit visual,
Kahit visual, sir, hindi maglalabas ng ano. Hindi agad-agad naglalabas yan ng visual. ka- Swerte yan, sir. Oo, halimbawa, nag-breed ka ng visual, saka hindi visual. Minsan pag nag-breed ka na, minsan hindi ka sure kung anak na mismo nila na yan, visual na RF. Minsan kahit sa inspiration, magkaantay ka pa rin. Minsan may lalabas, minsan hindi. Ganun ang ano niya. Kahit sa post RF, hindi rin. Hindi ka rin ano. Para matapos yung mga tanong-tanong ng ibang nanonood, ayan ha, naririnig natin ha. Sabi nga ng English form, from the horse's mouth. Mismong RF na nagsasabi. Kahit visual pa, kahit split pa, maaring ilagpas pa. Oo, bago. Maglalabas siya. Hindi ko rin sinasabi na hindi maglalabas, pero hindi ko rin sinasabi na maglalabas ka agad. Ganun ang Huwag sa RF. malungkot yung iba Oo. na como ang bangga nila is visual and split. First class, second class, wala. Oo, wag malulungkot. Basta importante, may materialis ka pa rin. Yung anak nung, pwede mo pa rin ibangga kasi minsan nangyayari. Pag hindi naglabas ang magulang, sa anak naglalabas. Ayun. Ganun nangyayari. Minsan naman, sa apo. Ganun ang nangyayari doon. Kaya, tiyaga lang. Sa pag-iibon talaga ngayon ang tiyaga. Tiyaga tayo. Hindi obre, pagka gusto mo, pag nag-breed ka, gusto mo kagad, lalabas ka agad yung pinapangarap mong ibon. Hindi ganun kagad sa pag-iibon. Kaya sa pag-iibon, inano nga natin yung binasaga natin yung talo inip. Yun. Pero kasing kahit na-split mo ng RF, breeder mo na, kapag binaklas mo, namatay yung isa, pinarisa mo ng iba, kahit split na yung ano mo, yung breeder mo dati na paglabas na. Pag hindi compatible yung naipares mo, hindi na rin. Oo, totoo yun. Punto yun. Hindi na lalabas. Hindi, experience Punto rin yun. Yan. Breeder na siya. Proven na siya. Nagbubugal siya ng red factor. Ha? Namatay yung isa. Kumuha ka ngayon ng isang linyada ng sabi nung kinuwanan mo, or pwede rin sa'yo rin. Binaris mo ngayon kasi nga namatay yung kapares ng isa. Yung tinatawag na compatibility. Pag hindi sila nag-compatible sa dugo, hindi rin lalabas. Tapos, meron pang nakagulo sa isip kung recessive o dominant. Wala naman talagang stabilized na MOI ang red factor. Ang red factor. Wala talaga. Dahil sabi natin kulang pa sa pag-aaral ang red factor. Kaya wala pang matinong MOI talaga siya. Up to 2023? Oo. Ang nangyayari dyan talaga, tsambahan. Kahit Hindi hanggang alam ngayon, talaga. kahit hanggang ngayon. Ako nga, Hanggang ngayon po. kahit hanggang ngayon, wala akong kung paano mo kukunin talaga. Minsan may nagpapares nga. Isa lang ang post RF, binabanggaan lang na papel, naglalabas. Ha? Unang breeder ko, ganun. May kumuha sa akin, Post RF. may nagpatunay sa akin yan. Sir Mantilla. Isa lang ang kinuha mo sa akin, pero nagtaka ka kung bakit naglabas ng RF. Ngayon na lang siya sa akin nung medyo marami nag-post na may naglabas sa akin ng RF. Nagtanong na rin sa akin, sir, sa akin din naglabas, isa lang ang breeder na kinuha ko sa'yo. Isa lang, post fail po sa RF. Kinarisan niya lang na papel na Parblo. Naglabas. Di pumapasok yung sinasabi nila. Meron pang case sa akin, bumili siya ng hen na po sa rep. Pinarisan niya ng walang karga. Fail lang ang pinaris niya. Hindi naglalabas ng rep yun. Pero yung anak ay binalik sa hen, doon na naglabas ng rep. Minsan ganun, binabalik. Pag hindi naglabas yung magulang, yung anak, ibabalik mo sa magulang, minsan doon kumakarga. Pag nag-compatible na nga minsan. Kaya walang kasiguruhan ng RF. Basta importante sa RF, may dugo ang RF mo. Ganon na importante ron. Alam mo na may dugo. na yung ginawa na mo, totoo. Oo. Yan ang importante ron. Hindi kinargahan lang. Oo. Yun. Doon lang naman nagkakaroon ng problema pagka yung minsan yung kukuha ka sa mga hindi naman talaga legit na nagpapalabas ng RF. Ayun, doon ka lang medyo masi sila. Pero hindi ko naman sinasabi na yung binili mo sa kanila is walang karga. Hindi rin ako sure kasi mahirap magsalita ng Mamaya totoo rin yung sinasabi nila. Basta tayo na lang makakaalam. Tayo na lang magsiguro kasi siyempre ako sa totoo lang alam ko naman nararamdaman nila yung maloko sila ng mag-iibon, napakasakit dahil ako dinaanan ko rin yan lahat naman ang mag-iibon sir, alam ko nadaanan yan. Hindi pwede yun. No, parang hindi ko dinaanan yun. Ewan ko sa iyo. Dapat talaga sa legit kasi kukuha. Siyempre, ganun talaga. Ayun, sir, ito isang tanong ko, sir. Magkano ang pinakamahal na red factor na na-out mo? Sir, Opa ba? Opa siya? Tail palo? Anong ID niya? ang i-declare ko lang sir, yun nung panahon. Pero yung ngayon, ayokong mag-declare ng Yung price ngayon. pag-usapan natin yung 2020, total 3 taon na lumipas. Sabihin na lang. Pinakamataas noon, ang benta ko noon, 80, nakabenta ako. Ano po Siya. ID?
ano lang, post-paid, RF. RF post-paid lang. Okay. Walang OPA pa 3 yun. years ago. Oo. So, para rin sa kapakinabangan ng bumili, kung nagbi-breed pa siya ngayon, breeder pa rin po ba siya ngayon? Alam ko, breeder pa rin siya. Para sa kapakinabangan niya, yung bumili 3 years ago sa'yo ng 80,000 na yun. Para lang for the record na talagang legit siya. Dito kinuha. Pwede nyo bang i-shout out? Si Tracy. Yan. Antipolo. Yan, Antipolo. O, malapit-lapit sa amin. Kagaya ng alam natin, ang RF, pwedeng pale RF. Naglalabas po ng... Pwedeng Pag sinabi po siyang post RF o may dugong RF, permis may dugo siyang pail. Wala po tayong RF na walang pail. Pagka po sinabi natin na iyan is dugo ng RF, understood na po sa lahat ng mag-iibon, iyan may dugong pail. yun. Di naman kasi talaga, For the record hindi yun, sinadyang import dito ang RF. Ito, kwento niyan. Kung kasagsagan ng fail follow, Mga anong taon yan, sir? 2017, 16, hindi ko sure kung sa taon eh. More or less, Basta merong dalawang kilalang mag-iibon dito, talagang kilala yon. Nag-import sila ng fail follow lang, split fail follow lang. Hindi naglalabas ng fail follow. Nag-i-import. Meaning, dumadating dito. Oo. Kumuha sila ng... Hindi naglalabas ng fail follow yun. Split fail follow Ngayon, nag-swap sila ng anakan, ng in-import nila. Nung in-import, doon lumabas yung RF. Hindi sinasadya. Hindi ko napapangalanan, pero kilalang kilala yun. Kilala Ang yun. ibig sabihin po ba dyan sa sinasabi nyo, we can say na sila ang original Oo. sa Pilipinas? Oo, sila. Accidentally? Oo. Sila talaga. Aksidente lang yun. Sila talaga. Hindi naman talaga ako. Kaya kung Sila. ang pinaka-origin Sila. talaga, nung nag-import ng split fail, puro fail talaga. Pail. Sa fail talaga galing. Ang RF, accidental lang talaga na lumabas. Hindi naman talaga. Hindi naman yun ang project na kinuha nila, pinasok nila rito eh. Fail ang inano talaga. Kaya nga yung sinasabi nung iba na ang RF daw, merong RF na walang fail. Huwag kayong maniniwala ron. Pag sinabing RF, may fail yan. So, pwede naman. Ganito lang yan. Painahin mo na lang yung dugo ng fail. Post RF ang RF. Oo. Halimbawa, kakargahan mo ngayon ng DAN na visual. Oo. Okay. Ihina ang fail. Yung ikakarga mo sa magiging anak nila, kailangan malayong dugo na may karga. Oo, hindi na gagalabas ng fail. Huwag mo na ibabalik sa fail follow na may karga. Oo. Para Pero- hindi lumabas yung ano. Pero sa akin, may kanya-kanya tayong Pero para sa akin, ang ibong kasi, pag may dugo na siyang fail, kahit sabi mong post-fail yan, at ibinangga mo sa ibang walang fail, yung anak nun, kahit sabi mong humina ng dugo, pag parisin mo yung anak, maglalabas pa rin ng fail eh. Pinakamalakas sa lahat, ang fail. Fail, malakas sa lahat yan. Pagka yan, kahit sabi mo isa lang ang gamitin mo, yung anak maglalabas na kagad pag pinagbangga mo eh. Pwede. May ano kasi yan. May genetic calculation. Oo, kung pwede yan, kung palalayuin mo ng palalayo, kada breed mo, wag mo lalagyan ng fail, pwede yan. Oo, kailangan kung sa dan ka mo Oo. binangga, split dan o post dan lumulang yan. Doon mo lang Ang fail. Doon mo lang yun. Eh, ang problema nga kasi, kung halimbawa, ganito, Dan at saka Posaret, tapos gumawa ko ng isa, Dan, Posaret, parehong may fail yung paparis noon. Ngayon, yung anak nun, pagbabanggay mo, para palabasin mo yung Dan. Yun. Hindi ganun pa rin, may fail pa rin yun. It was inbreed. Kaya nga, iwas inbreed, pero yung parehong kaparis nun, parehong may post-fail pa rin, hindi ganun pa rin. Di ba? Hindi mo mawala ng fail. Hindi lang lalabas yung lakas ng fail. Pero may oras na kung nag-throwback siya, lalabas pa rin ang fail yan. Pwede. Di ba? Pwede. Kung halimbawa man, hindi man natin makita sa mata, makikita natin sa kulit, pupusyaw. Pwede rin. Di ba? Sa akin kasi, yun lang sa akin. Pero kung ang gagawin mo, binangga mo ng RF, tapos RF, tapos Dan, o binangga mo yun, nag-anak. O, tapos yung anak naman yun, ibabangga mo na lang sa Dan. Kasi may dugong post RF yan, babangga mo sa Dan. Ang hihina naman nun, yung RF. Hindi naman kasi stabilize talaga ang genes ng RF. Oo. Sumasamba lang yun. Kaya nga. Yung dalawang recessive, yung fail o yung dan, talagang automatic na hindi na Hindi, nawawala. ang ibig ko lang sabihin kasi, ang pinag-uusapan kasi natin dito is, yung RF is talagang walang fail. Kaya kapag kinarga mo ang RF sa Dan, pag lumabas ang Dan RF, permis may fail yan. Kasi pag pinahina mo ang fail, hihina din ang RF. Di ba? Hindi.
kung magkaibang ano yan, di ba? Magkaibang pail. Makakita ka ng visual na ibon. Merong normal na pail lang, merong normal na RF. Ibig sabihin, kahit hindi permutation ng RF, magkaibang ano na yan. Magkaibang, ano natin yun, oo. ano na. Pero pwede rin. Pero para sa akin lang naman yung sinasabi ko. Kasi, Gagawin ko simple. Kung meron kang sa split opa, split pail. Hindi lahat ng yaanak nung opa mo, ay ng split opa mo mag-oopa. Hindi lahat magpe-pail. Parang ganun lang mangyayari. Kaya nga. Pero hindi, ibig ko sabihin pa rin, may dugo pa rin sila kahit konti. Di ba? No. Halimbawa, si split opa, Carrier pa rin. Ilayo mo na lang ng ilay. oo, ilayo mo na ilaw. Pwede yun. Lumayo ng lumayo eh. Oo. Para umibabaw to ngayon si Dan. Oo. Ano naman yung project mo? Iwasing breed dapat talaga. Pero ang sinasabi ko naman kasi, kapag sinabi mo na Dan RF, Firmes, hindi mo pag binawasan mo yung tail, mababawasan din ang dugo ng RF. Ganun po yung Yun ang sinasabi. Oo, yun din ang sinasabi ko naman doon. Ang mananatili lagi doon, yun Dan na lang. Ganun na rin mangyayari, di ba? Kahit naman sino magbe-breed, ang sa akin lang, sa ano ko lang, sa sarili kong pag-aaral lang. Oo. Sa ano ko lang. Naranasan niyo po. Kasi, pag binawasan mo ang pail, mababawasan din ang RF. Ang inaano lang naman kasi natin, kaya natin binabangga sa Dan, magkaroon ng RF Dan. Yes. Yung, pag nagkaroon kasi ng pail, yung kulay ng Dan, pupusyaw eh. Yes, correct. Ganon ang ano kasi sa magpaano siya sa pail eh. Matiin. Pero, ang mangyayari, pag nilayo mo nga ng nilayo sa pail, lalayo rin ang lalayo sa RF. Kaya Firmes na yun. Pag lumabas ang RF Dan, Firmes medyo mapusyaw na. May dugo na pa rin pail yun, di ba? Hindi naman kasi recessive ang pail. Tapos, kung halimbawa, sa Dan mo naman nagka-area, at tulad yan, Nebesia, nakapagpalabas ng Dan na RF. JC yata yun. Hindi, ano yun, hindi, Weng. Weng yata, Eliari. oh. Ano yun? RF na Dan. Dan na RF. Ano talaga kasi yun? Parang nakakita ka ng Dan na itim ang mata, ang kulay ng ano niya, ng katawan. Pero dark red ang mata niya. Tapos jeans talaga ng Dan follow. Pero, ayan. RF siya. Parang ano lang, hindi katulad ng sinasabi mo na kapag apel, pupusyaw, di ba? Yun, Dan follow, pero yung normal na RF, parang nakitang RF na itim ang mata. Hindi naman masyadong pupusyaw. Kumaga parang mag-iiba siya. Di ba, ang Dan talaga, pagka sinabi mo Dan, matingkad ang kulay niya, di ba? Matte color. Oo, kapag ka naman nag-RF siya, medyo pupusyaw ng konti. Hindi na masyadong dark na ano talaga. Kumaga parang maglalight siya. Ganun ang kulay. Kasi nga nagkaroon nga ng dugong pilang. Alam yun ang pagkakaalam ko. Visual pail. Kaya nga. Nakadepende sa dark pigmentation nyo kung ilang percentage ang reduction. Pero sa totoo lang, kahit ako nagbe-breed naman ako, nagkakasa na rin ako, gumagawa na rin ako materialis ng Dan RF. Bibigyan mo nga yata ako. Bibigyan ba ako? Wala namang problema. Mamaya, Ikaw pa. papakita natin. Parang Ngayon, gusto kong sir, tayo ngayon, babalik tayo sa istorya. Ngayon, nung naano ka na, dumating ba sa point na naubos ang iyong materialis na pumutok ka na, RFT, gano'n, mayat-maya, may nagchat-chat, mayat-maya, may tumatawag. Meron. Pakikwento nyo nga po. Naubos yan natira sa akin, ilang piraso na lang. Kaya ang nangyari, yung mga katropa ko na mga nagpapalabas ng RF, kumuha ko ng mga materialis uli. Tulad nila Sir Joey Cachero. Yan, mga nagpalabas yan, galing sa akin. Sino ko ba to? Si Abilino. Tapos si Almario. Yan, halos sila nagsikuha ko ng mga materialis sa kanila na may kapatid na RF. Kaya nagdagdag ulit ako. Tapos pinaiikot ko ulit. Yun yung pinaiikot ko. Yun ang kinukuha na ko ng mga material sa mga anak nila. Ubus daw sir, wala nang maibigay, binenta pati yung breeder. Hindi, nakuha talaga kahit breeder ko dati.